simbahang Katolika, sa exorcism ministry, pinagbabawal ang mga nagpapaalbularyo, nagpapatawas, nagpapahula, nagpapapungsoy. Lahat yan kasalanan sa Diyos. Kaya sana mag-talk ako dito about exorcism naman isang araw no? Pero sa susunod na yon, kumaimbitahan uli. Sapagkat nais kong sabihin sa kanila, kapag may depression ka, kahit ano, papatusin mo. Kahit ano. No? Kasi yung depressed na tao, hindi mo mahalata yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng depressed? Lumabas na si Father pero kanina dalawa kaming depressed. Ngayon, ako na lang. Hindi nila na-gets. Ako depressed, kayo delay. Okay. Alam niyo po, napansin namin, no, bilang ang exorcist, yun yung depression, hindi mo mahalata sa tao. Pero marami pong nakilala na depressed muna at nagpakamatay. Kaibigan kong pari po, nagpakamatay. Depression. Nabulungan ng dyablo, wala nang saysay ang buhay mo. Kinitil niya ang buhay niya. Binaril niya po ang sarili niya. No? Sakit. And finally, hindi pa pala, second to the last, when you are in pain, nandyan papasok ang tukso ng dyablo na, sige na, kahit bawal sa simbahan, magpatawas ka na para ikaw ay gumaling. At sasabihin ko sa inyo, karamihan ho ng mga pasyente kong napoposes ay dahil nagpatawas, nagpaalbularyo, nagpahula, at kung kani-kaninong lumapit na mga faith healers. Sige, tuloy nyo pa. Yari kayo kay Bishop. Kasi nga naman, masakit na no? And finally, the devil attacks when you are alone. Pag mag-isa ka lang, no? Hindi nakikita na ibang tao ginagawa mo, no? Okay? Yung simpleng candy, pag binuksan mo yun, yung wrapper, pag maraming tao, ibubulsa mo yan, Pero pag mag-isa ka na lang, saan mo nalagay? Di ba? Now, here is something for all of us. Okay? Kaakibat po nung ayuno na hamon ng simbahan, gusto kong ipakilala sa inyo ang unang dalawang diablo na sa atin ay gumagambala. Okay? Do you know that responsible to the sin of gluttony, alam niyo gluttony, papaliwanag ko po ay ang diablong pangalan Beelzebul. Gluttony. Okay? Ano ba yung gluttony? Katakawan sa pagkain. Yan ang problema doon sa unang hamon na ayuno. Gluttony. Yung bang tipong hindi mo naman kayang ubusin, kukunin mo pa rin. May iba pang kakain, magsasharon ka na. No? Meron kayong gathering ng ministry ninyo, potluck daw ang usapan. Magdadala ka nga ng 3 tilapia, inuwi mo naman 5 bangus. Mga ganun tipo, no? Hindi pa tapos ang party, inuuwi mo na yung alak, pati pagkain. Pero alam nyo po, ang akala natin yun lang ang gluttony. Ito ho ang mas malalim. Yung mga nanay at tatay dito, makinig kayo mabuti. Sa panahon ngayon, lalo't higit nung nag-pandemic, nagbubunyi si Beelzebul sapagkat maraming nagkasala ng gluttony. At mula noon hanggang ngayon, napagpapatuloy yung kasalanang gluttony. Papaano? Napansin nyo ba?
yung anak nyo, kapag ayaw ng ulam o nung nakahain, ilang pindot lang, nakakapagpa-deliver na ng gustong pagkain. That is gluttony. So tell your children, anak, kainin mo naman yung aming pinagpaguran ng tatay mo. Kasi minsan yung mga bata, pag ayaw nila, o order. Tama, mali? Ilang pindot lang. Kasi ganito ang gluttony eh. Ayaw mo ng pagkain, you will practice gluttony. How? Kasi gusto ko ng pagkain, ganto karami, ganto pagkakaluto, at ngayon na. Ulitin ko, ganito karami, ganitong pagkakaluto, at ngayon na. I want it here, I want it this way, I want this amount, and I want it now. That is gluttony. Napakapalad na mga bata ngayon, ano? Konting pindot, meron na. Dati, para lang makatikim ng royal, kailangan mo pa mag-agaw buhay. Nakarelate kayo? Ay, kami nun eh. Makatikim ka lang ng royal, kailangan mo magkumbulsyon. Kailangan mamamatay ka na para makakain ng Royco. Para maihain ni nanay chicken noodle soup. Alam na alam ko yan. Yung royal, no? May sakit ako, pahinging royal. Hindi ka pa nagkukumbulsyon, mamaya na. Okay? Yan. Gluttony. Beelzebul. Okay? Kaya kung gusto nyo makaligtas kay Beelzebul, ito po yung formula. Sasabihin nyo lang, in the name of Jesus, I cast you out, Beelzebul. Sabihin nyo. Very good. Huwag nyo babalik ta rin, ha? Huwag nyo in the name of Beelzebul, I cast you out, Jesus. Yari kayo. Now, part of this also, the second of the capital sins na talagang kalaban sa sakripisyo ay yung lust. At si Asmodeus yon. Yung pangalan ng Diablo nasa ilalim, ha? Yung pangalan ng kasalanan nasa taas. So, sino sa gluttony? Sino sa lust? Nung ako po'y naka-assign sa Antipolo Cathedral, kasi po kami yung taga-Antipolo, mga taga-diocese, bago po kami isabak sa ibang parokya, batang pari po kami, na-assign muna kami sa Cathedral na Antipolo. Alam nyo sa amin pong Cathedral, nako, napaka-busy po talaga. Doon po ang misa tuwing linggo. Tinanong ko si Christopher kanina, ang misa rito tuwing linggo 3. Sa Cathedral po namin, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan yon? 11. 11 masses every Sunday. Kapag weekday, konti lang po. Mga 8 yata, 7. Konti lang, no? Kaya ho, nakaranasan ko ron. Nako, isang buong araw, ipagdiriwang mo sa lahat ng sakramento halos. Magmimisa ka sa umaga, tapos magbibinyag ka sa mid-morning, maya-maya may mauumpisal, okay? Tapos magkakasal ka sa hapon, bago ka matulog may anointing of the sick pa. Ganun katindi po doon. Kaya dapat doon mga batang pari eh. Pag matanda, nilagay mo doon, patay agad. Okay? Doon ho kayo makakaranas sa maraming bayan. Bayan, binyagang bayan, kumpilang bayan, kasalang bayan, at meron din kami patayang bayan. Isang misa, 16 na bangkay ang nasa harap mo. Hindi ho magkakaano-ano yon. Kung dito ho sunod-sunod, doon sabay-sabay. 16. Ha? Ganun katindi. At ito pa matindi sa Antipolo. Kahit ano, dinadala nila para pablesan. Kahit ano. Si Katuro, mga sasakyan, di ba? Peace and good voyage eh. Nung na-assign ako doon, may nagpabasbas. Ano yung pinabasbasan niya? Sabi sa akin, Father, papabless po ako. Ano po yung i-bless natin? Father, ano po? Motel.
Motel. Ha? Papablisan, motel. Alam nyo, kahit liturgist na ako noon, hinahanap ko talaga kung may blessing ng motel. Naghahanap ako, blessing ng ganto, wala naman. Sure ako walang blessing ng motel. Kasi hindi ko ma-imagine na pag nandun ako, sasabihin ko, Panginoon, sana marami hong pumunta rito sa motel na ito. Dumami sana ang parokyano sa motel na ito. Sabi ko, hindi. Hindi pwede ka ako eh. No? Nagpumilit. Okay, sige. Tinuruan naman ako nung isa. Ganito yan. Huwag mo ibe-bless. Ine-exorcise muna yan. Hindi pa ako exorcist nun. Sabi ko, ganun nga. Alam niyo po, ine-exorcise muna. Bago binlesan. Hindi niya alam, may mga prayer ako na magsara sana itong walang hiyang to. Ay, awa ng Diyos, nagsara ho. Pero mo, malapit lang sa katedral, may motel. Iba na ho yung iba na ho yung function. Hindi na ho Kasi tinan mo naman, okay? Birheng Maria, pupunta rin yung mga tao, tapos ang malapit, motel. Okay? Lugar kung saan alam natin na nagtatagumpay sa Asmodeus. No? Okay. Punta tayo sa susunod. Kaya ho yung sakripisyo, mahalaga ngayong Kwaresma. Lumaban, pagsikapan, at lagi niyong tatandaan, galit ang diablo sa taong marunong magsakripisyo. Galit ang diablo sa isang taong nag-aayuno. At kung saan walang pag-aayuno, ulitin ko, kung saan walang pag-aayuno, naron ang demonyo. Remember that. Kung wala nag-aayuno sa bahay nyo, may demonyo ron. Kaya ho, pag uwi nyo mamaya, sabihin nyo, in the name of Jesus, I cast you out Beelzebul. In the name of Jesus, I cast you out Asmodeus. Tinan nyo, aalis ho ang diablo. Unti-unti nag-iimpake na ang biyanan nyo. Hindi ho, may pupuntahan lang. May pupuntahan lang siya. May pupuntahan lang ho yan. Okay. Next. Pangalawa na samba. Samba. Prayer. Okay? Anong hamon sa atin? Ito yung muna yung mga practical bago yung mas malalim-lalim. Unahin ko na to. Magdasal ng mas madalas. Baka iba dyan, hindi nagdadasal, ha? Dasal naman kayo. Dagdagan ng araw ng pagsisimba maliban sa araw ng linggo. Kwaresma naman, magdagdag kayo. Father, okay na yung linggo. Kwaresma naman, baka pwedeng isang weekday. Dagdagan ng araw ng pagbisita sa Adoration Chapel. Meron kayo Adoration Chapel? Okay, pwede. No? Kasi, mahalaga na tayo'y nananalangin. Alam niyo po, wala namang masama doon sa mga ginagawa ng sa mga simbahan, na mga novena, Stations of the Cross, pag-rosaryo. Mahalaga po yan sa simbahan. Pero sana meron din kayo nung tinatawag na personal prayers. Nag-gets nyo po yung point? Wala naman yung problema doon sa mga nasa loob ng simbahan. Mahabang ganyan. Okay lang yun. Gusto ko nga yun eh. Naririnig ko yun sa simbahan din namin. Pero kung wala kang personal prayers, baka may kulang sa'yo. Makipag-usap ka sa Diyos. Father, hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Sandali. Bakit ka ba nahihirapan magdasal? Bakit mo sasabihin hindi mo alam sasabihin mo? Alam niyo, may technique dyan eh, para mapadali. Tandaan niyo po ito, sasabihin ko ah. Ready for this? Una, do you know that the simpler the prayer, the better? You should know that. The simpler the prayer, the better. Alam niyo, meron nga akong kilala eh. No?
Sa simbahan ho namin, dumadaan-daan lang ho siya. Nandun lang sa pinto, weekday siguro magagaganyan lang. Baka sinasabi lang niya, "Hello Jesus." Tapos aalis na. Kasi meron hong may trabaho. Nakausap ko minsan yun May trabaho, Father, pero kailangan kong dumaan muna para lang magsabi ng hi kay Jesus. Sa loob-loob ko, pag namatay ito, sasabihin din ni Jesus sa kanya, "Hello, pasok ka na sa langit." Huwag mong problemahin kung anong sasabihin sa Diyos. Ano bang nararamdaman mo sa oras na yon? Yon ang dasal mo. Kung ikay malungkot, di magdasal ka na malungkot. Kung galit ka, di magdasal ka ng galit. Kung may isusumbong ka sa Diyos, di magdasal ka na nagsusumbong. Ano sabi ko? The simpler. You know why? Because the heart of prayer is the prayer of the heart. The heart of prayer is the prayer of the heart. Ang pinakamahalaga sa pananalangin ay yung kung ano laman ng puso mo. Nabanggit ko na ho sa inyo, napaka-busy sa katedral namin noon. Hanggang ngayon. Kaya ho, alam nyo, nung naka-assign ako doon, tuwing gabi, ang pinakamahulugang dasal ang nasasabi ko sa Diyos, at yun ay alam ko. Every night, yun na po yung pinakamahulugang dasal ko. Ano yun? Lord, pagod na po ako, tutulog na ako. Yun lang dasal ko sa gabi. Kasi pagod na talaga ako Feeling ko pinakinggan yun. Kasi galing sa puso ko yun Pag yung dasal galing sa puso mo, walang maling dasal. Kung hindi ka marunong magdasal, tanungin mo si Lord, "Lord, paano magdasal?" Ayun, nagdasal ka na. Kinausap mo na siya Nagdadasal pa ba kayo bago kumain? Nagdadasal pa ba kayo bago umalis ng bahay? Nagdadasal pa ba kayo bago matulog? At sana naman nagdarasal kayo bago kayo, pagkagising nyo. Bago gumising pala, mali yun. Pagkagising nyo. At bakit ko sinasabi ito? Kasi gusto kong tingnan nyo to. More prayer, you have more power. Less prayer, you have less power. But when you have no prayer, you have no power. What remains is kilikili. Tingnan nyo, alam nyo? Gusto yung maraming lakas sa buong araw? Magdasal din kayo. Natatandaan ko po yung sinabi sa amin ni Cardinal Sin, the late Cardinal Sin. Sabi niya po if you are, pray for 1 hour. Okay But if you are very busy, pray for 2 hours. Paano yun? Sabi niya, if you are busy, pray for 1 hour. But if you are very, very busy, pray for 2 hours. Tapos pinaliwanag niya, kasi kung napaka-busy mo, hayaan mong Diyos ang makialam sa trabaho mo, baka hindi ka patapos magdasal, natapos na yan. Nagkaroon na yan ng kaganapan. Kaya kayong mga nagdarasal ngayon, sabihin ko sa inyo kayo po na narito ngayon, nagninilay, nagdarasal, mag-focus lang po kayo dito. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na may ginagawa kayo para sa Kanya. Yung mga iniwan ninyo sa bahay, Siya ho ang bahala. Amen? Focus lang kayo rito. He will take care of the people you left at home. He will take care of them because you're doing something here. Baka kasi iba sa inyo nag-iisip, may ulam kaya sa bahay? Wag, bahala si Lord doon. Na-defrost kaya yung isda para bukas? Bahala si Lord doon. At sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang, eto totoo to. Yung mga tao sa bahay, sa totoo lang, mas gusto nilang wala ka doon. Kaya wag mo na silang alalahanin. Baka nga iba sa inyo, tinanong ng anak niya saan ka punta ma? Sa simbahan.
Ilang oras ka doon? Kaya dito lang ho kayo. Focus lang kayo. Okay? Now, meron na tayong inunang 2 demonyo na gumagambala sa atin para mag-ayuno. Ito naman ang gumagambala sa atin para magdasal. Sloth. I don't know if you've heard of that. Sloth. The capital sin of sloth. Ang demonyo huron ay si Belial. Ang pangalan. Sloth. Katamaran. Katamaran. Ha? Katamaran. Hoy. Bakit ka ba nagagalit sa kanya? Ba't ba kayo nagagalit sa tamad? Eh, wala namang ginagawa. Oo nga. Yung bang ipagpapabukas ang gagawin. Kaya naman ngayon, pero bukas na lang. Okay? Ito na naman yung mga classic example, no? Wala namang sakit, pero hindi papasok. Belial. Okay? Pero mga kapatid, tatanungin ko sa inyo, naniniwala ba kayo na pwedeng maging tamad ang tao kahit busy siya? Ulitin ko naniniwala ba kayo na pwedeng maging tamad ang tao kahit na busy siya? Posible ba yun? Hindi? Posible yun. Kasi ito ang tunay na ibig sabihin ng sloth. Ano ibig sabihin ng sloth? Doing many things. Busy yun, Sloth is doing many things except for the one thing that you have to do at that proper moment. Yun ang katamaran. Yun ang sloth. Marami kang ang ginagawa, pero hindi mo ginagawa yun dapat mong ginagawa sa oras na yon. Maraming kabataan ngayon, busy, pero hindi ginagawa yun dapat gawin. Busy siyang mag-Facebook. Busy siyang mag-Instagram, busy siyang mag-TikTok, busy siya na mag-vlog. Pero yung gawin yung thesis niya, hindi niya ginagawa. Yung mag-aral para sa exam, hindi niya ginagawa. Sloth pa rin yun. Okay? Eto, guilty rin naman ako dito minsan May inuutos sa akin ng obispo. Imbis na simulan ko, iba ang aking gagawin. Okay? Slow. Isa pang kasalanan na pwede nating masabing laban sa ating pananalangin at pagsamba sa Diyos, kala nyo lang hindi, no? Ayan. Pride. At sino ang responsable sa pride o kayabangan? Lucifer. Alam nyo po, yung mga binibigay ko pong pangalan ng Diablo, sila po'y nakausap ko na sa isang exorcism, sa isang possessed na tao. Totoo po. Ang una kong nakalaban, no, ako'y bagong exorcist pa lang, noon tanungin ko po kung sino o anong pangalan ng Diablo. At ang pasyente ko po noon, church worker ko, Church worker ko. Choir head pa. Sino choir head dito? Sister, di ka possess, Okay. Choir head ko sa akin dating parokya na possess. Hindi ko alam, 30 years na pala siyang mangkukulam. Yeah. Hindi ko pa siya kilala, mangkukulam na. 30 years bago kami nagkita. Nasa YouTube po yon. Magandang Gabi Bayan. Finiture po kaming dalawa. Okay? 30 years na mangkukulam. Pumapatay na nga ho siya ng bata sa sinapupunan Kaya na niyang gawin yon. Nagle-levitate na nga siya. Humahaba na ho ang dila niya. Okay? Saan ka? Kaya mo yon? Okay? Tapos kaya na niyang gawing medium ang sa kanyang sarili. Napapapasok niya na ang Diablo kung kailan niya gusto. Okay? Nagkita kami. 2014. Fresh pa lang akong exorcist. Pinakahawak ko sa kanya yung Benedictine cross o crucifix. Napaso. Pag kinukwento ko po, lalamunan ko Kaya, Jeric, pakuha ng tubig sa loob.
para ako may harassment. So, ganon. At nung oras na yon, nung hinawakan niyang ganyan, alam nyo, bigla na po siya na-possess. Buti naman, meron akong konting training na. Dinasalan ko na po ng exorcism. May isang part po sa exorcism na tatanungin mo yung pangalan. At alam niyo po ang sinabi ng Diablo? Babae itong aking choir head. Ang lalim ng boses nung sinagot ako. Ganito kalalim. Lucifer. Di ko pa narinig nung una eh. Sabi, ulit. Lucifer daw. Pero bago siya umalis, sabi ko, lumayas ka dyan, ganyan. Excuse me po, inom lang po ko ng exercise water po ito. Alam niyo, bago siya umalis, sabi niya sa akin, aalis ako, pero babalikan kita sa kwarto mo. Aba, nung gabing yon, pagpasok ko sa kwarto ko, binuksan ko lahat ng ilaw, humiga ako, sabi ko, dadating kaya siya. Hindi naman kita inimbitahan na. Pero alam niyo po, takot na takot ako nung gabing yon. Sabihan ka ba naman ng babalikan kita sa kwarto mo? Gusto ko na nga patulugin yung staff ko roon sa kwarto eh. No? Gusto ko na magpasama doon kila Bambam, yung aking mga yan. Pero alam nyo po, ito na-realize ko. Lucifer, hindi ko pa alam kung anong demonyo siya. Alam nyo, kapag ako po'y tinatawag ng mga tao para mag-exercise, iba yung feeling ko. Yung feeling ko na, wow, ako ang tinatawag. Wow, para akong super priest. Wow, exorcist ako. At pag pumapasok po yan sa isip ko, wala po akong kasong nalulutas. Wala. Bakit? Ngayon napagtanto ko na, nauunahan ako ng yabang sa aking mga ginagawa. Yun pala yung ibig niyang sabihing, babalikan kita. And every time I perform an exorcism, pride was in my heart. Mula nung na-realize ko yon, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kaya alam niyo po, pag meron po akong pasyente, lagi ko sinasabi sa Diyos, Lord, hindi ko kaya to, pero kaya mo, kaya gagawin natin to. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko kaya to. Ikaw ang makapangyarihan. Wala ako pag wala ka. Madali hong nalulutas yung problema. Okay? At alam niyo po, kaya kaibat ito doon sa ikalawa na samba o panalangin. Sapagkat ang mga taong hindi nagdarasal ay kadalasan nawawalan niya ng tiwala sa Diyos. Na kaya na niyang mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Lord. Kaya ako pumasa dahil nag-aral ako. Kaya ako naging doktor, lawyer. Kaya naabot ko ito, hindi dahil sa pananalangin, kundi dahil kaya ko talaga at magaling ako. Kapatid, mag-isip-isip ka. Walang taong nasa impyerno, no? Na ang dahilan ay hindi yabang. Pride will bring us to hell. Tandaan natin yan. But humility will lead us to heaven. That's why those who pray, they acknowledge that they are weak. They need God. They need the presence of God. They need the forgiveness of God. They need the grace of God. They need the power of God in their lives. Amen? Kaya ho walang karapatang magdiwang ng Kwaresma ang hindi nangangailangan kay Jesus. So babaunan ko kayo nito.
para tapusin natin yung pangalawa. Tingnan nyo mabuti. The devil will stop us from praying because he knows our praying will stop him. Gets nyo? Gagawin ng dyablo ang lahat para hindi ka magdasal sapagkat alam niya, pag nagdasal ka, katapusan na niya. Pipigilan ka niyang magdasal sapagkat alam niya ang pagdarasal mo ay pipigil sa kanya. Okay? Di naman ho kailangan mahahabang dasal eh. The simpler the prayer, the better. Because the heart of prayer is the prayer of the heart. Finally, hati, almsgiving, pagbibigay. Okay? Practical. Pagkakawang gawa. Simple lang. Pag-aalay ng mga gamit na hindi naman gagamitin pa. Daming tatamaan dyan. Alam niyo po, yung pangalawa, mahalaga po ito eh. No? Pero mamaya marami pa ako sasabihin tungkol dyan. Pagbibigay ng limos. Alam ko po, minsan may ugali tayo. Sindikato yan, huwag nating bigyan. Di ba, no? Hihingi na naman, ganyan. Alam niyo po, sa simbahan, napapansin ko yan eh. Ano yon? Pag may second collection, pag mayroong solicitation, pag may fundraising, napapansin ko yan. Ako sinasabi ko sa mga tao, sa parokyano ko, second collection po tayo, may fundraising po tayo, meron po tayong donation sa ganito. Sasabihin ko ganyan. Yung mga hindi nagbibigay, huwag na kayong sumimangot. Hindi naman kayo nagbigay eh. Diba? Ang hindi maganda, hindi ka na nga nagbigay. Ikaw pa yung galit. Wala ka naman binigay, pero nagtatanong ka pa. Saan na naman yan? Teka lang, nagbigay ka ba? Hindi. Huwag ka na magtanong. Kasi para sa akin, yung mga nagbibigay, hindi nagtatanong yon. Hindi na magtatanong yon. Generous nga eh. Nakangiti na lang yon. Cheerful giver. Pero pag sumimangot yan, asahan mo, nagtanong na yan, hindi pa nagbigay yan. Lagi yan. Pupusta pa ako eh. Ganon yon. Buti na lang dito, hindi. Ay, salamat Lord, wala akong kilala dito. Kaya hindi ako mukhang nagpaparinig. Okay. Ganon yan eh. Okay, pag-iwas sa labis-labis na pag-utos sa mga kasambahay. Diba? Kaya nyo ba yan? Huwag masyado. Ha? Alam nyo, minsan pag may nagsusumbong sa akin, Father, kaya ako nagalit eh. Bakit? Ba't po kayo nagalit? Ay sus, ang bobo-bobo ng kasambahay ko. Sabi ko, teka lang po. Kaya nga ho nagkasambahay yan eh. Kung matalino yan, di nagdoktor yan. Kaya mo laitin. Kung mahina ang kokote, kung hindi ka masundan, ikaw yung magaling eh, di ba? Kung matalino yan, sana nag-lawyer yan. Hindi na lang namasukan sa'yo yan. Kaya unawain mo. Isipin nyo mabuti yun, ha? Kaya nga nandyan yan eh. Kaya nga nandun siya. Kasi kung matalino yan, wala sa'yo yan. Baka boss mo yan. Okay? Pag-ubos ng kinuhang pagkain. That's also part of almsgiving. That you finish the food that you have taken. Okay? So, mga kapatid, meron pong, siyempre may mga diablo pa rin dito, no? Atin pong, sandali lang po meron lang konting mali. Okay. Ang una pong diablo na pwede pong mag-ano sa atin dito, yung envy, inggit sa kapwa. Okay? Inggit. Na-chismis na ba kayo
Ulitin ko. Na-chismis na ba kayo? Siniraan na ba kayo? Wow, with conviction Parang lahat kayo Pustahan tayo, kayo lang din naman yan. Ulitin ko yung tanong Na-chismis na kayo? Siniraan na kayo? Alam niyo ang dahilan? Inggit. Yun lang yun. Hindi ka sisiraan at hindi ka chichismis ng isang taong hindi ka kinaiinggitan. Period. Yun lang yun. Kaya pag chinismis ka, kapag ikaw ay pinag-usapan, kapag ikay siniraan, naiinggit lang yon. Kapag hindi ka siniraan, hindi ka chinismis, hindi ka pinag-usapan, pues walang kainggit-inggit sa'yo. Tanggapin mo na yon. Pero if you are suffering from those kinds of malicious thoughts, gossiping, then it's because they are envious of you. Yun lang naman yun Hindi mo sisiraan ng isang taong hindi mo kinaiinggitan. Pero, aminin din natin, kahit papaano, nakaramdam na rin tayo ng inggit sa kapwa. Amen? O, tayo rin naman siguro. Pero gusto nyo po makalaban tayo? Gusto nyo sabihan ko kayo kung anong panlaban sa inggit? Okay. Una, para makalaban tayo sa inggit, at para tayo lalong maging mapagkawang gawa. Alam niyo po, ang unang antidote ng inggit is to learn how to be grateful. Mapagpasalamat. Bakit? Sapagkat ang isang taong kontento sa mga natatanggap niyang biyaya, sa mga taong laging nagpapasalamat sa Diyos, wala nang lugar ang inggit doon. Kasi kaya niyang pasalamatan lahat ng bagay na natatanggap niya. Ba't pa siya may inggit? Kontento siya sa buhay niya. Di ba, no? Pag masaya ka at kontento ka sa buhay, hindi ka na maiinggit, bagkus magpapasalamat ka na lang sa Diyos. That's the first antidote to envy. Gratitude. Learn to thank God for everything that you receive. Huwag mo ikumpara yung natatanggap mo sa natatanggap ng iba. Masisira ang ulo mo. Huwag. Talagang magagalit ka. Huwag ka mainggit sa dami ng bilbil niya. Kaya mo rin yan. Huwag ka mainggit kung ang eyelashes niya papaganon. Gawin mo na lang yan. Huwag ka mainggit kung bakit may kilay pa siya. Huwag ka mainggit kung bakit may buhok pa siya. Huwag. Remember, we are all equally blessed by God. Ang problema lang, hindi tayo lahat nakakakita ng ating mga pagpapala. Tingnan mo kasi marami ka rin pagpapala. Maaring wala ka nung meron siya, pero sabihin ko sa'yo, wala rin naman siya nung ibang meron ka. At ganun ang Diyos. Diba? Maaring wala kang bagong bag, pero may bago ka naman sapatos. Okay? So yun ang una, no? Gratitude. Kaya kahit maliit na bagay, ipagpasalamat natin. Nung si Kristo, di ba, 5,000 katao nasa harap niya, sabi ng mga alagad, paano magkakasya to? 5 tinapay, 2 isda. Mga alagad nagreklamo kasi konti. Pero si Jesus, kinuha niya. Anong sinunod na ginawa? Nagpasalamat sa Diyos. Pero kasi para sa kanya, kahit maliit yan, biyaya iyan. Kahit kakarampot ang inyong pinagsasaluhan, biyaya ng Diyos yan. Okay? Finally, yung pangalawang antidote ng envy, alam niyo kung ano? Para hindi na kayo mainggit sa Diyos o mainggit sa tao, tingnan nyo na lang kung ano ang tingin ng Diyos sa inyo. Nag-gets nyo yung point? Consider how God looks at you. And how does God look at you? You are His son. You are His daughter. Mahal ka rin ng Diyos. Okay? Huwag mo isipin yung tingin ng iba sa'yo. Huwag. Masisira ulo mo. Tingin nila sa'yo, mataray ka.
Tingin nila sa'yo, salbahe ka. Tingin nila sila sa'yo, masama kang tao. Hindi. Ang mahalaga sa akin yung tingin ng Diyos. At anong tingin ng Diyos? Mahal niya ako. At doon sigurado ako. Sigurado ka ba sa pagmamahal ng Diyos sa'yo? Yes, ako rin. So that's the antidote to envy. Gratitude and consider how God looks at you. Pangalawa, sa envy, ang demonyo po ng greed ay si Mammon. Tatapos na tayo. Yehey! Gutom na kayo? Ayan, Mammon. Okay. Greed. Kung ang gluttony ay katakawan sa pagkain, ang greed, pagiging gahaman sa mga material na bagay. Binanggit natin kanina, no? Mga damit na hindi mo nagagamitin. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga tao na kapag hindi nila gagamitin yung damit, pinamimigay nila. Ibig sabihin, no, nag-iipon sila ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Ako, matagal ko nang ginawa yon. May mga damit ako, hindi nakasya sa akin eh. Binibigay ko na po sa iba. Sabi sa akin ng kaibigan kong pare, nung ako ay seminarista pa lang, sabi niya, Jeff, when somebody gives you a t-shirt, kapag may regalo ka na t-shirt at hindi kasya sa'yo, hindi na sa'yo yun. Bigay mo na sa iba. Yan ang pagiging hindi matakaw. Hindi gahaman. Kasi yung pagiging gahaman, hindi mo na nga gagamitin, gusto mo pa rin nasa'yo. Pag-uwi po ninyo, tingnan nyo cabinet nyo, pustahan tayo, marami kayong damit na hindi nyo na kailangan at hindi nyo na isusuot. Sinasabi ko sa inyo, pamigay nyo na po. Bakit? Maniwala kayo sa akin. Kahit anong sumba mo, hindi ka napapayat. Bigay mo na. Pagkaloob mo na sa iba. Sa gayong paraan, kayamanan sa langit ang iyong iniipon. Okay? Dati po nung sa unang parokya ko, unang pagkakataon ko maging kura paroko eh. Napansin ko po, pag linggo, lahat ng alay, mapatinapay, prutas, lahat talaga, ang nakaugalian pala nila, lalagay lahat ng mga mother butler sa harap ng pinto ko. Kulang na lang sabihin ng butler, ayan father, lamunin mo lahat. Ha? Pag lumalabas ako, sabi ko, tinitingnan ko ganyan, ang dami naman ito. Tapos, saging, tinapay, sabi ko, masisira lang ito. Hindi ko naman kaya ubusin to eh. Kaya sabi ko mula noon, next Sunday, sabi ko, lahat ng pagkain, ilagay doon sa isang common table. Kumuha ang may gusto. Kumain ang gustong kumain. Kasi naniniwala ako, ang lahat ng biyaya ay para sa lahat ng tao. Eh kung itatago ko yan, hindi ko naman kayo ubusin na isang araw, aamagin yan. Mabubulok yan. Sayang. Yun ang point dun eh. Sayang. Meron sanang nakinabang. Diba? Kaya isipin nyo mabuti. Sa dinami-dami ng damit ninyo, pag namatay kayo, isang terno lang kailangan nyo. Tama, mali? Kayo ba magbibihis pa sa hukay? Sige nga, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, every Sunday, bihisan nyo ako. Di na. Pag namatay tayo, isang terno lang kailangan natin. Sa dinami-dami ng kotse mo, isa lang din maghahatid sa'yo sa sementeryo. Hindi pa iyo. Diba? Sa'yo ba yung karo? Hindi naman eh. Pero may tip ako sa mga binata rito. May tip ako sa mga binata rito. Kung may liniligawan kayo, ipangsundo nyo karo. Una-una, malakas ang sounds. Malakas ang sounds nun. Sa amin ho sa Maynila,
talagang effective yon. Bakit? Yung karo walang coding. Pero yung pangatlo, matindi. Pag sinundo mo na yung nililigawan mo, pwede mo pang tanungin, mamili ka, upo o higa? At sa dinami-dami man ng titulo ng lupa mo, pag namatay ka, 4/6 lang kailangan mo. Tama, mali? So para saan yung pagiging gahaman? Para saan yung pag-iipon? Kung ang lahat na may magiging alabok. Kaya lagi nyo tandaan, sa bawat pagbibigay sa kapwa, hindi ka nawawalan. Nag-iipon ka ng kayamanan sa kalangitan. Na? And finally, the last sin, the last capital sin about hati at pakikitungo sa kapwa. Isa na lang to anger. Satan ang responsable dyan. Okay, picturean nyo muna habang umiinom ako. Taas ang kamay dito ng laging galit. Sige na, umamin na kayo. Para maturuan ko kayo. Galit, okay. Sino yung hindi maiwasang magalit? Sige lang. Huwag po kayo mahiya. O ngayon, mahiya na kayo. Gabi-gabi po may kumpisalang bayan kami sa Antipolo. Sa Diocese of Antipolo. So, every night, mga pare pupunta sa isang parish para magpakumpisal. Noong isang araw, nagpakumpisal po ako. Biruin mo, ang 16 lang kami nakapunta. Alam nyo, mas mahaba pa rito yung simbahan. Puno. 3 oras po kami nagpakumpisal. Alam nyo kung bakit matagal? Kasi puro matatanda. Pag bata ang nangumpisal, mabilis. Pag 300 na bata, First Communion, nakukuha ko ng 1 hour. Bilis. Bakit? Kasi ganito mangumpisal ang bata. Bless me, Father, for I have sinned. My last confession was, this is my first confession. My sins are, nangurot, nanadyak, nangupit, nanuntok, nagmura. Tapos. Walang paliwanag, walang palusot. Pero 3 matatanda, nako, baka 1 oras yon. Unang matanda, bless me, Father, for I have sinned. My last confession was, ako po'y nagalit. Ganito po kasi yon. Nay, sandali lang, Nay. Ano bang gagawin nyo? Ipapaliwanag ko po, hindi na ako kailangan ng paliwanag. Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Minsan, pinagbibigyan ko. Sige po, bakit kayo nagalit? Kasi po yung anak ko, yung asawa ko rin po, Nay, sandali, wala ka pang sinasabing kasalanan mo. Anong kasalanan nyo? Puro kasalanan nila yan Anong kasalanan nyo? Wala ko maisip. Lumayas ka rito. Ang haba-haba ng pinag-usapan natin, wala ka palang kasalanan. Meron din ako isang paborito na umumpisal Ako po'y nagmumura, pero nagsosorry naman po ako. Nangupit po ako isang araw, pero binalik ko po. Tapos nagalit po ako doon sa... Pero hindi ko naman ako sinasadya. Tapos nung isang araw po, meron po akong chinismis, pero konti lang po iyon. Ate, lahat yata meron kang pero Ikaw ba'y nagsisisi talaga? Kaya lagi ko sinasabi, alam niyo po, ang tunay na nagsisisi, walang ibang sinisisi. At ang umaamin ng kasalanan, di na nangangatwiran. Try niyo po, enumerate niyo lang, mabilis tayo. Yung ganun lang, alabata lang, nangurot, nanadyak, nangupit, nagalit, okay, bless you. Absolution.
Tapos. Next. Huh? Lalo pag sinulat nila, ang bilis. Okay? Ang bilis. Okay. Pero yung galit po, kapag sinabi na sa akin, ako po yung nagalit, Father. Dati-rati, hindi ko po tinatanong kung bakit ka nagalit. Kasi para sa akin, kasalanan na agad eh. Pero alam nyo ba, tatandaan nyo nung third Sunday of Lent? Gospel. The cleansing of the temple. Di ba nung pinagtataob ni Jesus yung mga mesa? Yung mga kalapate, pinakawalan niya lahat. Yung lamesa ng mga money changers, inano niya? Tanong, galit ba yun? Hindi. Ulit, galit ba yun? Hindi. Iba-iba sagot nyo, no? O sige, ulitin ko. Galit ba yun? Hindi. Kung galit yon, edi may kasalanan si Jesus. Teka lang, si Jesus ba walang kasalanan? Huy, sagot naman kayo. Si Kristo ba walang kasalanan? Wala. Okay, wala. Galit ba yon? Hindi. Hindi galit yon. Anong tawag doon? Ito ang tawag doon. Kung kayo nagsimba ng Filipino, ng Tagalog, yung misa, ang sabi sa Ebanghelyo, malasakit sa templo ay nag-aalab sa puso ko. Malasakit. Sa English naman, may nakalagay, zeal for your house consumes me. So meron bang translation na anger? Hindi. Wala. Bakit? Kasi kung ang galit mo na tinatawag ay merong malasakit, may pagmamahal, at nagtuturo ka sa iyong anak, hindi kasalanan yon. Huwag mo nang ikumpisal, hahaba lang. So Father, anong tawag doon sa ginawa ni Kristo? Eto ang tawag doon. It's not anger. Otherwise, Jesus would have sinned. Sabi ni St. Thomas Aquinas, ang tawag doon, repeat after me, ha? Passion to set things right. Yun ang tawag doon. Na ikaw ay merong malasakit para ituwid ang isang tao o ang pagkakamali ng tao. Gets mo? Yan. Okay. Kaya ako ikay nagalit dahil may malasakit. Okay yun. So, kailan nagiging kasalanan ang galit? Eto yan. Okay, hanggang 30 lang tayo. Huwag kayong mag-alala. May 12 minutes na lang ako. Ang tunay na kasalanan ng galit ay ganito. Yung bang merong pait sa puso at tinatanim mo na. Nagiging kasalanan din pag gusto mong manakit. Nagiging kasalanan din, lalo tigit, pag gusto mo nang gumanti at pumatay. No? Nagiging kasalanan din kapag gusto mo lang asarin yung taong yun. Nagiging kasalanan din kung wala naman talagang ginagawa, lagi ka lang talagang galit. Okay? Iba kasi sa atin, hindi nabubuo yung araw na hindi nagagalit eh, no? Yung bang tipong natulog na siya, humiga na, babangon pa kasi naalala niya, hindi pa siya nagagalit nung araw na yon. No? Kaya ang tanong ko naman sa mga lagi nagagalit dito, eto ang tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo nagkakamali? At lagi kayo nagagalit? Sagot, hindi ba kayo nagkakamali? Ayan. Kaya, pagkatapos ng recollection na ito, ang may karapatan lang magalit ay yung mga hindi nagkakamali. Okay? Usapan? Hindi ko naman ma-check eh, no? Hindi, Father, doon na lang ako sa una. Ano yon? Na para sila'y turuan, sila'y aking sasabihan. Yon ang tamang pamamaraan. Amen? Yan, okay? Pero kung halimbawa, nagalit ka pa rin, sabihin mo yung formula natin. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. Sabihin nyo.
Very good. Okay? Sabihin nyo, halimbawa, pinapagalitan kayo ng boss nyo. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. Huwag nyo lang paririnig sa boss nyo. Kung hindi, si Santi kayo. Okay? Okay. So, yun po yung ating mga pagninilay. Now, to summarize everything, the word Lent, okay, in relation to what we have reflected upon, the pillars of Lenten season, it means to love more and more. Yung kapwa natin. To eat less of our favorites. Nourish our soul with more prayer. And to thank the Lord always. No? My dear friends, Lent is a season that prepares us to receive and experience the mercy and compassion of God. Kaya ho ngayong Kwaresmang ito, sana ho'y mas palilimin natin para maging makabuluhan ang ating paglalakbay na ito. At pasasaan ba't makararating tayo sa ating hantungan, sa ating pupuntahan. At yun ay wala iba kundi ang linggo ng pagkabuhay. Nawa ho ngayong Kwaresma, lalo tayong mapabanal na mga gawain ito. Yung pagsasakripisyo, ayuno, mas madalas na pananalangin, simba tuwing linggo, at yung pagkakawang gawa para sa kapwa. But always remember, we are in a spiritual battle. We are in a spiritual warfare. Sa tuwing mga mabubuting gagawin natin, nariyan ang demonyo para tayo tuksohin. Hindi tayo lulubayan ng dyablo. Bakit? Sapagkat ang kanyang pakay, lahat tayo'y kalad ka rin sa impyerno. Papayag ba kayong makapunta ng impyerno? Sino dito ang gusto mapunta ng langit? Taas ang kamay. Langit. Langit, ha? Ba, ayaw nung iba? Malupit, ha? Uulitin ko yung tanong, ha? Tingnan natin yung magtataas ng kamay. Sino ang gustong pumunta ng langit? Taas ang kamay. Lord, yung mga hindi nagtataas, tingnan mo, ha? Huwag mong dadalhin yan sa langit, Lord. Sino ang gusto mapunta ng langit ngayon? Teka lang, bakit wala na nagtaas? Ulitin natin. Sino ang gustong mapunta ng langit? Sige, taas. Sino ngayon? Ba't kaya pag langit na kumukonti, no? Pag ngayon? Alam ko na. Alam niyo po, yan ang mahirap eh. Nagre-recollection kayo, nagsisimba kayo, gusto nyo mapunta ng langit. Pag sinabing ngayon, ayaw nyo naman. Meaning, we want to go to heaven, but not all of us want to die. Tama? Gusto mo mapunta ng langit, Father, pero ayoko mamatay. Ay manatili ka rito habang buhay, haliparot ka. Alam ko na nasa isip nyo. Huwag muna ngayon, Father, kasi pa ako. Tama? Tama ba ako? Sino mas magaling mag-alaga? Kayo o si Lord? O, di pwede na kayo. Di, pero seryoso po ako, ha. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako, at sabi ko sa Diyos, Lord, tutugon ako sa gusto mo eh. Alagaan mo mga magulang ko. True enough, mas maganda mag-alaga si Lord. Marami mga bata dyan na uli lang lubos. Pero si Lord ang nag-aalaga. Tingnan nyo, mas gumanda pa ang buhay. No? Sa susunod na tanungin kayo, kung gusto nyo mapunta na langit ngayon, my tip is always say yes. Why? Sapagkat hindi mo may kukumpara ang buhay sa langit sa buhay dito sa lupa. Doon, di mo na kailangan ng metformin, rosuvastatin, losartan, diamicron, aspirin at kung ano-ano pang maintenance mo. Pero doon, buhay na walang hanggan. And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon.
Salamat po. Hindi ko kayo pinuyat ha. 8:30 lang po, no? May mga bukas pa bang mga pwedeng anuhan? Okay. So salamat po sa pakikinig ninyo at sana po kahit sa sandaling ito na pagkikita natin ay nakapagbahagi po ako ng ilan sa mga pwede natin pagnilayan ngayong Kwaresma. So I hope we will have a meaningful Lent. Thank you so much. Father, thank you po sa inyo. Father Rico, salamat.